similarities or differences niya. Ganina si Judge naghatag siya example kung unsay remedy sa usa ka kaning property owner na originally kaning pwersahan ng pagsud dito sa iyang property unya murag nakauyo na lang ang property owner murag iyang gipastay na lang dito for a period of time. Unsay remedy sa kaning property owner kung ganahan na niya papahawaon? So mo to atong gisgutan nga kung panalitan do na kay yuta na pag-adto nimo nanay gapuyo imo na lang siyang kay nagpakiluoy lagi. O nya at by the way ato ra bang tawagan na kanang mo puyo di ang away pananghid dili na to tawagon sa squatter. Informal settlers. Informal settlers. So imong nagpakiluoy man nga mo stay sa diha so imo lang gitugutan niya misaad man siya nga mupahawa kon imo nang kinahanglanon ang maong luna. So imo lang gitugutan niya pagabot og mga tulo ka tuig imo nang gamiton. Imo siyang papahawaon wa jud mo pahawa nagpaugat na. Yung mangayo na ra ba nagbayad. Pabayaran ng balay. So ang pangutana unsa may kaso ron nga imong gi-file. Ang pwede ba ka maka-file ana imo gipadala og kanang demand to vacate. So ang pangutana na pwede ba ka maka-file og unlawful detainer? Ang tubag dili na. Ngano man tungod kay ang imong cause of action sa sinugdanan forcible entry. Bisan tinuod kung later on sa diyang imo sang na diskubrihan nga mi okupar siya sa imuhang yuta imo siyang gitugutan pero nagpabilin gihapon nga sa sinugdanan gyud Forcible. walay pagtugot ang iyang pagstay. So ang imong cause of action ana, ang kaso nga imong gi-file, ma-file unta forcible entry. Now, wa man nimo sa file within the period of 1 year, nabahaw na siya. Okay, ang pangutana, dili ba pwede unlawful detainer nga imo masagi padana og kanang demand to vacate? Dili. Ang demand to vacate dili maka-change sa nature sa imong cause of action from forcible entry to unlawful detainer. So, ang imuhang ejectment case na bahaw na. So, ang tukma nga kaso nga imo ika-file ana, action publisyana. Dili na summary action. Kato nang ordinary. Ordinary na siya nga kaso. Dili na summary nga kanang forcible entry or unlawful detainer. Kay sa unlawful detainer, Judge, no, kay nanglan the disposition must be lawful from the start. Pero kung kwanto through strategy and stealth, unlawful na gyud ang pagsugod. Unlawful or illegal ang iyang illegal pagsud. gyud ang pagsud. So ang imong kaso ana forcible entry. Pero most likely mubahaw naman in that situation. Nabitay kani siyang mga elements ani Attorney Helps, Attorney Marge kinahanglan yun ibutang dito sa complaint nga i-allege gyud na doon na mag-ubang mga lawyers nga ibutang dito ejectment ra vague dili i-specify pero okay ra man na basta kay ato pa na nakatunan nga dili man ang caption mao imo govern kung unsang kasuha ang katumang allegations dito sa body sa complaint pero naasay pipila ka mga kaso ang i-file dito sa court tay tulag ejectment pero wa dito ang elements either sa forcible entry or sa unlawful detainer. So ang mahitabuan na i-dismiss ko na sa court for lack of jurisdiction. Kaya wala nila gi-allege dito. Wa gi-allege. Now, aside sa kaning kuan, Judge, no, sa kaning forcible entry and unlawful detainer, dito sa imuhang kuan, Judge, dito sa imuhang court gyud, approximately unsa may kuan statistics nato dito ng mga inaning klase na cases, Judge? Diya sa kuan, diya sa ato ang korte sa Dubanhog, na tay pipila ka mga kaso dito sa probinsya gamay ra man tag mga kaso pero diri sa Lapu-Lapu pertindagan na. Ubay-ubay. Kani Judge, for the benefit of our viewers, para na lang sila picture, Judge ba? What will happen, Judge? Let's say the court has a judge nga, the informal settler must leave the aforementioned lot because he has no
ownership thereof or wa siya katungod nga muste. Unsa may procedure ani pagpahawa gyud niya? So mao to kining ang katong tag-iya mo sangat og kaso dito sa korte, forcible entry kay wa man siya mananghid. So illegal ang iyang pagsud. O ibutang lang nato nga Nakadaog, let's say nakadaog na siya sa kaso, Judge. Okay, ibutang sa nato nga nasud siya sa usa pa ka tuig gikan sa pagka-discover niya. So kung desisyonan na, so mo na nga i-execute na to siyang decision sa kaso. Mo file na ang abogado ana kung di gyud mo pahawa human sa decision na final Di siya mo executory. peacefully nga vacate. Correct. Unya ibutang na to why appelasyon. Okay. So mo file na og motion for issuance of writ of execution ang abogado nga ipa-execute na tong kaso. Pero atong hinumduman nga kanang writ of execution, so panalitan mahitabo nga inig iadtuon siya dito sa sheriff sa sheriff sa korte di gud mo pahawa. Pwede na ba nga maguba to iyang balay? I-demolish, Judge, is that allowed? Dili pa na Dili sa automatic. pwede. Okay, dili pa sa pwede. Kinahanglan nga doon nagyoy special order to demolish the structure. So ang buhaton ana mo buhat og report ang sheriff nga mauna wala ma-satisfy ang wa matuman ang desisyon, wa motuman ang defendant. Ang buhaton ana sa abogado sa kihante mo balik sa dito sa korte, mo file na sad og laing motion to issue writ of demolition. Muna doon na sa hearing niya mauna nga kung makita sa judge nga meritorious ang iyang motion mo issue ang court og writ of demolition unya tagaan ang defendant og reasonable time to voluntarily Demolish sa structure. Muna siya ang kuana na. Ang uban na Judge no napasilay kaning pre-demolition conference. Correct. In connection with the local government kay unsa ni? Especially with the bigger demolitions, I think the pre-demolition conference, kuyog pam gani ang mga police, diba? Because PCOP. PCOP. Kay labi na kaning mga dinaghan na mga informal settlers na dagko kay mga yuta ba. So the local government has to step in. But if the property is private land, natural walay relocation kung private land. Mo apply raman ang relocation sa kuan judge no. Kung Sa kaning government government. public lands. Pero before Attorney Harbs, may siguro mahibawan sa ato pong mga tigpaminaw o sa atong mga viewers nga inig mapildi sila sa ejectment, dili na buti pasabot nga mapapahawa sila diha. Dunay paagi po niya na. Panalitan gikiha ka og ejectment, either unlawful detainer or forcible entry. As a rule gyud, immediately executory ang decision sa court. Pero dunay paagi ana nga mapugnan ang decision sa court nga dili ka mapapahawa. Dunay tulo ka requirements. Una, kinahanglan nga mo file kag apelasyon. Nga ang kaning mangkong ejectment adto ni sa i-file sa municipal trial court. Sa hierarchy of courts, ang MTC mo man na siya pinakaubos. Okay. So, ang katong decision sa MTC, kinahanglan sa ejectment, kinahanglan i-apilar to sa RTC. Okay. Kinahanglan nga doon ay apelasyon, aron mapugnan ang pag-execute sa decision sa ejectment, doon ay apelasyon. Ikaduha, kinahanglan mo post ang mo hatag, mo deposit ang gikiha, ang defendant dito sa korte o kanang gitawag og supersedes bond. Kaning supersedes bond, Attorney Harp ug Attorney March, sa atong nahibawan, mao ni siya'y amount, mao ni siya'y kantidad nga maoy makuha sa kihante kung in kaso ang katong decision sa korte dito sa apelasyon i-affirm kato siya. Kay sa ejectment god posible man god nga ang court mumando sa gikiha nga pabayrog katong abang katong rentals in arrears o katong mga wa na bayarin niya nga mga abang. So panalitan giinan sa court nga mubayad ka for example og 100,000. Kaning 100,000 mao ni ang katong mga bulan nga wala ka mubayad. Kanang 100,000
kanang amount nga 100,000 mao po na i-post mo na i-deposit po nimo dito sa korte nga mao'y pasalig nimo nga kung mapildi gihapon ka dito sa taas nga korte, mao nay kuhaon sa plaintiff katong sa nangiha. Mao nay pasalig nga mabayaran jud ang katong Ang winning nangiha, party. katong kuan gitawag nato plaintiff, katong nikiha. Nya ikaduha, gawas nga mo post kag primero to kinahanglan maka mo apilar. Mo poste ka og supersedes bond. Ikatulo, kinahanglan nga samtang pending dito sa RTC ang ang kaso, appeal. ang apelasyon, kinahanglan nga mo deposit kag katong periodic nimo nga rental. So panalitan binulan imong pag-abang mo Deposit mo gapon binulan dito. kada So bulan. maghulugan gapon kasi Maghulugan ka kay the moment ka mo undang kag hulog dito, Pwede naman to ma-execute. pwede ma-execute. Mo na gitawag og execution pending appeal. Oh, so kani yung tulo may buhaton nimo. Kinanglan na appeal, supersedious bond Correct. o kaning kuan, rentals. periodic rentals. Periodic rentals. Unya balikan nato tong supersedes bond. Kaning supersedes bond required lang kini kung ang korte misugo dito siyang desisyon nga pabayron ang defendant o katong rental in arrears. Wa ganin na siya musugo nga pabayron kapanalitan by tolerance ra tong iyahang katong gipapuyo ra siya. Posible nga dili ra mo sugo ang korte nga pabayron ang defendant. So kung walay mando nga pabayron og kanang rental in arrears, pwede ra nga dili mo post og kanang gitawag supersedes bond. So panalitan ang gisugo dito pabayron ra og attorney's fees. Dili ra ka mo post og bond adto. Ang kato ra yung rental in arrears. So katong tulo tumanon jud to, otherwise kung dito matuman ang katong tulo makuan jud, ma-execute jud, patuman jud ang mando nga papahwaon. Muna siya ang kuan. Unya kung dito sa RTC kung mahitabo gani Attorney Harps ug Attorney Marge nga ma-affirm Ang katong madasunan, decision. madasunan ang desisyon sa MTC nga papawaon jud ka, wa na gyud di na madag supersedes bond. Immediately executory na. Bisag mo apilar pa ka dito sa Court of Appeals. Diretso na. So di na ma-hold ang demolition ni Dili Judge. na ma-hold ang pagpapahawa, dili na ma-hold ang demolition, immediately executory na. So ang bisa pag mo post kag supersedes bond without prejudice sa pag file nimo appeal dito sa Court of Appeals, sa higher na court. Pero doon na ipipila ka mga kaso Attorney Harps, Attorney Marts nga gi-file dito sa Court of Appeals, may appealar dito sa Court of Appeals, ang decision sa RTC, pero ang defendant mi nangayo og kanang restraining order dito sa Court of Appeals. Common kay na, di ba, Common. Judge? So pwede ka mangayog restraining order nga ipa-restrain katong RTC nga decision. Mo na sa pipaagi dito para ma-restrain. Pero definitely, dili na gud pwede na supersedious bond. Dili Wala na. Lahi na sa na-remedy. Lahi na. Nag-abot What will nito. happen, Judge? Let's say sa RTC, gi-affirm tong demolition order, di ba? But pag-reach sa Court of Appeals, kini appeal mag-gap siya. Gi-reverse. Na-reverse. Bayron og kuan danyos ang katong Valuation sa katong na structure. demolish. ang no? plaintiff. Oh. Pabayron og damages ang plaintiff. Mao po na address sa kuan, mao po na address sa mahitabo address sa RTC kung padalitan ang desisyon sa MTC papahuwaon. Kay posible man po na Attorney Harps nga wa siya ka-post og supersedes bond. So, gi-execute ang decision. Pero sa pag-apilar nito sa RTC, gi-reverse. So, mubayad og damages o danyos ang Based on the valuation sa katong property na gi-demolish. correct. Before we continue talking about possible damages in ejectment proceedings, let's take a break. And now we're back. Karon storyaan na to nga kung mo-file ta og unlawful detainer or forcible entry, unsa una na tong angay buhaton? So, mao to siya Attorney March, nga kung doon ay disposition sa position,
una yung buhaton tanawon kung unsag yung appropriate nga kaso ang i-file, either forcible entry ba or unlawful detainer. Unya maka-decide na ka, maka doon na kay idea kung sa i-file, unlawful detainer ba or forcible entry, ayaw kalimot nga doon na tay laing balaod. Kanang katarungan pambarangay. Unsa man ning katarungan pambarangay? Mao ni naa sa Local Government Code, RA 9160. Kani nagsugo nga kanang hapit ganito ng kaso, kinahanglan civil man or labi na civil, kinahanglan magagi sa barangay. So kung ang imong ikiha o ikaw mismo nagpuyo mo sa susama nga syudad, the same city or municipality, bahalag man naglahi nga barangay, Kanang lagyod o kinahanglan jud nga imo nang i-refer ang maong kaso dito sa barangay usa. Asa man nga barangay, adto sa barangay nga diin nagpuyo tong defendant katong imikiha. Okay. Unya human yan na di jud mo makasinabot dito sa barangay, nindot man guni pong barangay attorney Marge kay ang decision sa barangay unsa ang amicable settlement dito sa barangay dunay effect, force and effect of a final judgment of a court. So panalitan nakasinabot mo dito katong nangabang dito sa inyo nga way abang-abang, makasinabot mo nga mapahawa siya within 1 month, magpinirmahay mo dito, mura na sa kanang inyong kasabutan, mura na nag-judgment sa court, pwede na siya ma-execute. Di na kamo adto dito sa korte. Pero kung panalitan di mo makasinabot, so mo na nga mo file ka na dito kaso sa court. Unya ang korte ani nga diin isang atin mo ang kaso ang sa MTC diin nahimutang kadtong yuta nga ang yuta or ang building nga mao'y subject sa kaso. So, ganina, Judge, nagstorya mo ta katong na-demand. So, Correct. inighuman sa barangay, kaning katarungan pa barangay, kung way Katagan man kasabutan, naka-certificate to file action. Correct. o ang ikaduha na magpadakag demand, Demand.